Isang maling galaw lang sa pera. Pwedeng ilang taon ng paghihirap ang mawala ng parang bula. Kaya karamihan sa tao takot mag-invest dahil akala nila lahat ng investment delikado. Pero alam mo ba na may mga investment na habang tumatagal lalo kang yumayaman kahit walang milyon sa simula? At mas nakakagulat dahil karamihan dito kayang simulan ng ordinaryong Pilipino. Araw-araw may mga taong sobrang pagod sa trabaho pero nananatiling kapos. Malaki nga ang sahod pero mabilis din maubos sa bills at gastusin, samantalang may ibang tao na tahimik lang pero tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera sa buhay nila. Hindi dahil sobrang talino nila, kundi dahil alam nila kung saan dapat ilagay ang perang pinaghirapan nila. Usapang negosyo at pera ang isa sa pinakamahirap aralin kapag walang tamang gabay. Maraming Pilipino ang nalulugi dahil padalos-dalos sa desisyon. Yung iba nadadala sa hype. Yung iba naman sumusugal sa investment na hindi nila naiintindihan. Kaya importante ang tamang kaalaman bago maglabas ng kahit piso. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mahal ang bilihin. Dating sapat ang 1,000 para sa isang linggong grocery pero ngayon parang ilang araw na lang ang tinatagal. Kapag puro ipon lang ang ginagawa, unti-unting kinakain ng inflation ang halaga ng pera. Dahil dyan, mas maraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng paraan para palaguin ang kanilang kinikita at dyan pumapasok ang mga investment na may totoong halaga at pangmatagalan. Pera ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa mundo kapag marunong kang magpalago nito. Kahit maliit ang kinikita, pwedeng magbago ang buhay kapag tama ang diskarte. Maraming successful na tao ang nagsimula lang din sa simpleng trabaho at maliit na puhunan. Pinagkaiba lang nila, marunong silang pumili ng investment na hindi agad bumabagsak. At kapag nalaman mo ang 8 investment na pag-uusapan natin, posible ring mag-iba ang takbo ng future mo. Unang investment, kaalaman at skills. Kapag marunong kang gumawa ng bagay na kayang pagkakitaan, habang buhay kang may lamang sa karamihan ng tao. Kasanayan ng klase ng puhunan na walang magnanakaw at walang makakaagaw kahit gaano pa kahirap ang buhay. Pwedeng mawala ang trabaho, pero kapag mataas ang abilidad, mabilis kang makakabangon sa panibagong pagkakataon. Marunong man sa pag-i-edit, pagbebenta, pagnenegosyo, pag-aayos ng computer, paggawa ng content, o kahit simpleng pakikipag-usap sa tao, malaking lamang agad yan sa totoong mundo. Habang maraming tao ang inuubos ang oras sa walang saysay na libangan, may ibang individual namang tahimik na nagpapalawak ng kanilang kakayahan gabi-gabi. Bawat natututunang diskarte, nagiging tulay para mas lumaki ang kinikita nila pagdating ng panahon. Kahit ordinaryong empleyado, pwedeng magkaroon ng extra source of income kapag may sapat na expertise sa isang larangan. Diyan nagsisimulang umikot ang oportunidad dahil mas hinahanap ng merkado ang taong may alam kaysa taong puro dahilan. Kapag mahusay ka sa isang partikular na gawain, kusa nang lumalapit ang sideline at proyekto. Lumipas man ang ilang taon, hindi nawawala ang halaga ng edukasyon na tunay mong naiintindihan at ginagamit araw-araw. Diploma minsan natatambak lang sa cabinet, pero praktikal na kakayanan tuloy-tuloy ang pakinabang, kahit saan dalhin. Kahit maliit ang panimula, pwedeng maging malaki. Ang balik basta tuloy-tuloy ang paghasa sa sarili. Internet pa lang ngayon, napakarami ng libreng paraan para matuto ng bagong pagkakakitaan nang hindi gumagastos ng malaki. Sipag at consistency talaga ang pangunahing puhunan para mabuo ang matatag na future. Maraming negosyante ang yumaman hindi agad dahil sa kapital, kundi dahil marunong silang mag-solve ng problema ng ibang tao. Kapag may alam kang bagay na kailangan ng publiko, siguradong may taong handang magbayad kapalit ng serbisyo mo. Pwedeng magsimula sa simpleng raket hanggang sa maging full-time na kabuhayan paglipas ng ilang buwan. Dahil dyan, napakahalaga ng patuloy na pag-aaral, lalo na sa panahon ngayon na mabilis magbago ang galaw ng ekonomiya. Panalo lagi ang taong hindi tumitigil sa pag-improve ng sarili niyang kakayahan. Habang tumatanda, mas nagiging malinaw na ang pinakamahalagang asset ng isang tao ay hindi lupa o mamahaling kagamitan, kundi utak na marunong dumiskarte. Kapag malawak ang kaalaman, mas mabilis umiwas sa maling desisyon na dahilan ng pagbagsak ng maraming kabuhayan. Hindi man agad makita ang resulta sa umpisa, unti-unti naman lumalakas ang pundasyon ng buhay pinansyal. Dahil sa matibay na kakayanan, mas nagiging handa ang isang tao sa anumang pagbabago ng panahon at hanap buhay.
Kaya para sa maraming matagumpay na Pilipino, pinakamagandang investment pa rin ang sariling pag-unlad. Pangalawang investment, maliit na negosyong kayang ulit-ulitin. Simpleng pagkakakitaan lang minsan ang nagiging daan para tuluyang makaahon ang isang pamilya sa hirap. Maraming Pilipino ang nagsimula sa murang paninda hanggang sa magkaroon ng sariling pwesto at regular na customer. Hindi kailangan ng sobrang laking kapital para makapagsimula basta marunong kang humanap. Kapag sariling hanap buhay ang pinag-uusapan, mas malaki ang kontrol mo sa oras at direksyon ng kinikita mo. Walang boss na magdidikta kung magkano lang ang kaya mong kitain kada buwan. Sipag at tiyaga talaga ang pangunahing puhunan para unti-unting lumawak ang maliit na tindahan o online business. Karamihan sa matagumpay na entrepreneur, dumaan muna sa lugi at pagod bago narating ang komportabling pamumuhay nila ngayon. Bawat karanasan nagiging aral na tumutulong para mas tumibay ang negosyo habang tumatagal. Palengke pa lang makikita mo na kung gaano kalakas ang potensyal ng simpleng bentahan kapag marunong humawak ng pera ang isang tao. Kahit mumurahing produkto, pwedeng magbigay ng malaking balik kapag mabilis umikot ang paninda araw-araw. Diyan pumapasok ang importansya ng tamang pakikitungo sa customer dahil bumabalik ang mamimili kapag maganda ang serbisyo. Kapag loyal ang bumibili, mas nagiging stable ang daloy ng kita kahit mahina ang ekonomiya. Unti-unting lumalaki ang pangalan ng negosyo dahil sa magandang reputasyon at maayos na transaksyon. Hindi pare-pareho ang takbo ng benta araw-araw, kaya mahalaga rin ang matalinong paghawak ng puhunan at inventory. Yung ibang tao malakas kumita, pero mabilis din mawalan dahil hindi marunong mag-budget ng kinikita nila. Disiplina talaga ang isa sa pinakamahalagang sandata ng negosyanteng gustong magtagal sa industriya. Kapag marunong umiwas sa walang saysay na gastos, mas mabilis na dadagdagan ang pondo para sa pagpapalawak ng operasyon. Dahan-dahan man ang progreso, mas matibay naman ang pundasyon ng kabuhayan kapag tama ang paghawak sa pera. Habang tumatagal, mas dumadami ang oportunidad para palakihin ang simpleng negosyo, lalo na ngayong malakas ang social media at online market. Cellphone lang minsan sapat na para makahanap ng customer mula sa iba-ibang lugar sa buong bansa. Kahit nasa bahay pwedeng makapagbenta, basta marunong gumawa ng diskarte at marunong makisabay sa uso. Kapag naging consistent ang galaw ng negosyo, posible nang magkaroon ng dagdag na tauhan at mas malaking income buwan-buwan. Dahil dyan, maraming ordinaryong Pilipino ang nababago ang buhay dahil sa maliit, ngunit matatag na pinagkakakitaan. Pangatlong investment, matatag na relasyon at malawak na koneksyon. Tahimik lang ang ibang tao pero napakalayo na pala nang narating dahil marunong silang makisama sa tamang tao. Pakikipagrelasyon sa kapwa malaking puhunan pagdating sa negosyo. Kapag maayos ang pangalan mo, mas maraming pintuan ng kusang bumubukas nang hindi mo kailangang magmakaawa. Madalas hindi sapat ang sipag lang kapag gustong umangat sa buhay. Dahil importante rin kung sino ang nakakakilala at nagtitiwala sa iyo. Rekomendasyon mula sa mabuting koneksyon, kayang magbigay ng trabaho o proyekto na hindi basta nakikita online. Marunong makisama ang taong madaling lapitan ng oportunidad dahil komportable ang ibang tao na makipag-transact sa kanya. Respeto at magandang pakikitungo malaking bagay sa mundo ng pera at negosyo. Kapag malinis ang reputasyon, mas mabilis dumami ang sumusuporta sa mga plano mo. Habang lumalawak ang network, mas dumarami rin ang natututunang diskarte mula sa iba-ibang klasing tao. Usapang negosyo palang napakarami ng aral na pwedeng makuha mula sa simpleng pakikipag-usap sa mas experienced na individual. Kahit ordinaryong kakilala, pwedeng maging susi sa malaking pagbabago ng buhay pagdating ng tamang panahon. Dahil dyan, napakahalaga ng pagiging marunong makinig at marunong rumespeto sa bawat taong nakakasalamuha araw-araw. Hindi mo alam kung sino ang magiging dahilan ng susunod mong malaking break. Pagdating sa totoong buhay, mas pinipili ng marami ang taong mapagkakatiwalaan kaysa taong puro yabang ngunit walang integridad. Ugali at credibility, madalas ang batayan kung bakit pinapasok ang isang tao sa malaking oportunidad. Kapag marunong tumupad sa usapan, mas tumitibay ang relasyon sa business partners at mga kliyente. Kusang lumalawak ang impluensya ng isang tao kapag maganda ang paraan niya ng pakikitungo sa paligid niya.
Diyan nagsisimulang mabuo ang matibay na pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Lumipas man ang maraming taon, nananatiling mahalaga ang koneksyon dahil tao pa rin ang nagpapatakbo ng karamihan sa oportunidad sa mundo. Hindi lahat nasusukat sa diploma o laki ng puhunan dahil minsan, isang mabuting relasyon lang sapat na para mabago ang direksyon ng buhay. Pakikisama na may katapatan, kayang magdala ng mas maraming biyaya kaysa panandaliang panlalamang sa kapwa. Kapag marunong mag-ingat ng magandang samahan, mas nagiging matatag ang posisyon sa anumang industriya o larangan. Kaya para sa maraming matagumpay na personalidad, isa sa pinakamahalagang investment ang maayos na relasyon sa tamang tao. Pang-apat na investment, kalusugan at malakas na pangangatawan. Napakaraming tao ang abala kakahanap ng malaking kita, pero napapabayaan naman ang sariling katawan habang tumatagal ang mga taon. Kapag bumigay ang kalusugan, kahit gaano karami ang ipon, pwedeng maubos din agad sa gamot at pagpapagamot. Matibay na pangangatawan, malaking biyaya para tuloy-tuloy kang makapagtrabaho at makapagnegosyo ng maayos araw-araw. Dahil dyan, maraming successful na tao ang inuuna muna ang wellness bago ang luho. Habang bata pa kadalasan, hindi agad nararamdaman ang epekto ng puyat at maling lifestyle, pero unti-unti yang naniningil paglipas ng panahon. Maraming empleyado at negosyante ang nawawalan ng momentum dahil bumabagal ang katawan at mabilis mapagod sa simpleng gawain. Kapag mahina ang resistensya, mas madalas din mawalan ng focus at gana sa paghahanap buhay. Enerhiya kasi ang isa sa pinakamahalagang puhunan ng taong gustong umasenso sa totoong mundo. Kapag malakas ang katawan, mas marami kang kayang gawin at haraping responsibilidad. Gasto sa ospital, isa sa pinakamabilis makapagpabagsak ng pinansyal na estado ng isang pamilya, lalo na kapag walang sapat na paghahanda. Yung perang matagal mong pinag-ipunan, pwedeng mawala sa loob lang ng ilang araw dahil sa emergency na hindi inaasahan. Kaya napakahalaga rin ng maagang pag-aalaga sa sarili bago pa lumala ang anumang karamdaman. Simpleng pag-inom ng tubig at pag-iwas sa sobrang bisyo, malaking tulong na para makaiwas sa mabigat na problema sa kalusugan. Disiplina talaga ang isa sa pinakaimportanteng susi para mapanatiling maayos ang pangangatawan habang tumatanda. Hindi kailangan maging atleta para magkaroon ng healthy na lifestyle dahil kahit simpleng paglalakad araw-araw, malaking benepisyo na agad sa katawan. Unti-unting gumaga ng pakiramdam kapag maayos ang routine at nababawasan ang stress sa pang-araw-araw na buhay. Mas malinaw din mag-isip ang taong may sapat na pahinga at maayos na kondisyon ng katawan. Kapag maayos ang pakiramdam, mas nagiging maingat sa desisyon, lalo na pagdating sa usaping pinansyal at negosyo. Diyan nagiging mas matatag ang kakayahang harapin ang pressure at problema sa buhay. Lumipas man ang maraming taon, na nanatiling isa sa pinakaimportanteng yaman ang mabuting kalusugan dahil hindi lahat nabibili ng pera. Mamahaling sasakyan at magarang bahay walang saysay kapag hirap ka namang kumilos at laging may iniindang sakit. Mas masarap pa rin mabuhay kapag may lakas kang magtrabaho at mag-enjoy kasama ang pamilya nang walang mabigat na dinaramdam. Kapag inalagaan mo ng maaga ang sarili, mas malaki ang tsansa mong maabot ang mga pangarap nang hindi napuputol ang momentum ng buhay. Kaya para sa maraming matatalinong tao, pinakamahalagang investment pa rin ang sariling katawan at kalusugan. Panglimang investment, ari-ariang nagkakaroon ng halaga habang tumatagal. Lupa at property, matagal nang kinikilalang matibay na paraan para mapanatili at mapalago ang yaman ng isang tao. Habang dumarami ang populasyon, lalo namang tumataas ang demand sa maayos na tirahan at magandang lokasyon. Kahit tahimik lang na nakatayo ang isang lote, pwede naman tumaas ang presyo nito pagkalipas ng ilang taon. Karamihan sa tunay na mayayaman, maagang natutong mag-ipon ng real assets imbes na puro luho lang ang inuuna. Diyan nila unti-unting binuo ang matatag na pundasyon ng kanilang kayamanan. Probinsya man o syudad, malaking oportunidad ang tamang property basta maayos ang pagpili ng lugar at marunong maghintay sa tamang panahon. Yung dating murang lupa minsan nagiging sobrang mahal kapag na-develop ang paligid at dumami ang establishmento. Pasensya talaga ang isa sa pinakamahalagang sangkap pagdating sa ganitong klase ng investment. Dahil hindi agad nakikita ang malaking balik. Kapag marunong tumingin ng long term,
Mas madaling maunawaan kung bakit maraming negosyante ang mahilig sa real estate. Unti-unting lumalaki ang value habang tumatagal ang paghawak dito. Bukod sa pagtaas ng presyo, pwede ring pagkakitaan ng property sa pamamagitan ng pagpapaupa at iba pang legal na pagkakakitaan. Kapag maayos ang pamamahala, nagiging steady ang cash flow, kahit hindi araw-araw nagtatrabaho. Hindi rin basta nawawala ang halaga ng matinong ari-arian, lalo na kapag nasa maayos na lokasyon at kumpleto sa dokumento. Karamihan sa pamilya na may generational wealth kadalasang nagmamay-ari ng lupa o mga establishmentong ipinapasa sa susunod na henerasyon. Mas matatag kasi ang ganitong asset kumpara sa mga bagay na mabilis mawala ng presyo habang tumatagal. Kapag marunong mag-alaga ng property, mas tumitibay rin ang seguridad ng buong pamilya pagdating sa kinabukasan. Dahil dyan, marami ang nagsisikap makabili, kahit maliit na lote, bilang unang hakbang sa mas maayos na buhay. Habang lumilipas ang panahon, mas nagiging limitado ang magagandang pwesto, kaya lalong tumataas ang kahalagahan ng mga existing na pag-aari. Hindi man agad yumaman sa simula, malaki naman ang posibilidad na dumoble o higit pa ang halaga pagdating ng mga susunod na taon. Praktikal na desisyon ang pagkuha ng ari-arian para sa taong gustong magkaroon ng mas matibay na financial security. Kapag maaga kang nakapagsimula, mas malaki ang lamang mo habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga property sa bansa. Kaya para sa maraming Pilipinong financially wise, malaking investment ang pagmamay-ari ng lupa at real estate. Pang-anim na investment, emergency fund at matatag na ipon. Bigla ang problema ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming pamilya ang nalulubog sa utang at matinding stress. Kapag walang nakahandang pera, kahit simpleng aberya pwedeng maging malaking pasanin sa loob ng maraming buwan. Pagkakaroon ng emergency fund, nagbibigay ng proteksyon laban sa hindi inaasahang gastusin na pwedeng sumira sa budget ng isang tao. Dahil dyan, mas nagiging panatag ang isip kahit dumating ang mahirap na sitwasyon. Habang maraming tao ang inuubos agad ang sahod sa pansamantalang kasiyahan, may ilang individual namang tahimik na nagtatabi para sa kinabukasan. Hindi man agad nakikita ang excitement sa pag-iipon, napakalaki naman ng benepisyo nito pagdating ng oras ng pangangailangan. Kapag may sapat na reserba, hindi agad natataranta sa oras ng krisis dahil alam mong may sasalo sa biglaang gastos. Kalmadong pag-iisip, malaking tulong para makagawa ng mas maayos na desisyon sa panahon ng kagipitan. Mas madaling bumangon ang taong handa kaysa sa taong puro asa lang sa swerte. Unti-unting nabubuo ang matatag na ipon sa pamamagitan ng consistency at tamang paghawak sa bawat kinikita buwan-buwan. Kahit maliit na halaga basta regular, na naitatabi, lumalaki rin pagdating ng mahabang panahon. Disiplina talaga ang pinakamahirap, pero pinaka-importanting bahagi ng pagbuo ng financial stability. Yung ibang tao malaki nga ang sweldo, pero halos walang natitira dahil walang kontrol sa paggastos. Kapag marunong mag-prioritize, mas mabilis makakabuo ng seguridad para sa sarili at pamilya. Hindi kailangan maging mayaman agad para makapagsimula ng emergency fund, dahil pwedeng magsimula kahit sa simpleng pagtatabi kada sahod. Ang mahalaga, unti-unti kang naglalagay ng proteksyon para sa mga panahong hindi kontrolado ng tao. Kapag kumpleto ang financial cushion, mas nagiging kampante ring sumubok ng bagong oportunidad dahil may fallback na maaasahan. Mas lumalakas ang loob ng taong alam na hindi agad mawawasak ang budget kapag may nangyaring hindi inaasahan. Diyan nagiging mas matibay ang pundasyon ng mas responsabling paghawak ng pera. Lumipas man ng ilang taon, nananatiling isa sa pinaka-praktikal na desisyon ang pagkakaroon ng maayos na emergency savings. Hindi kasi lahat ng laban sa buhay na dadaan sa sipag lamang, dahil minsan kalamidad at problema kusang dumarating ng walang babala. Kapag handa ang bulsa, mas nababawasan ang takot at pressure tuwing may biglaang pagsubok na dumarating. Financial preparedness, malaking kalamangan sa panahon ngayon na pabago-bago ang ekonomiya at gastusin ng bawat pamilya. Kaya para sa maraming matatalinong Pilipino, mahalagang investment ang pagkakaroon ng matibay na ipon para sa emergencies. Pang-pitong investment, insurance at proteksyon sa kinabukasan. Hindi lahat ng laban sa buhay kayang solusyonan agad ng sipag at lakas ng loob, lalo na kapag dumating ang matinding pagsubok na walang babala.
Maraming pamilya ang biglang nahihirapan dahil sa aksidente o seryosong karamdaman na sobrang mahal pagdating sa gastusin. Insurance nagsisilbing safety net para hindi agad gumuho ang pinansyal na pundasyon kapag may hindi magandang nangyari. Kapag may maayos na proteksyon, mas nababawasan ang bigat ng problema sa oras ng kagipitan. Dahil dyan, mas nagiging kampante ang isang tao habang naghahanap buhay para sa pamilya. Karamihan sa Pilipino dati, iniisip na sayang lang ang hulog sa insurance dahil hindi agad nakikita ang pakinabang nito araw-araw. Pero kapag dumating ang emergency, saka lang nare-realize kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng maayos na coverage. Napakaraming kwento ng mga pamilyang nailigtas sa sobrang laking gastusin dahil handa sila bago pa dumating ang sakuna. Mas mabuti ng may proteksyon kaysa manghiram ng manghiram kapag dumating ang mabigat na problema. Kapag planado ang kinabukasan, mas tahimik din ang isip kahit maraming responsibilidad sa buhay. Pagdating sa usaping pera, hindi sapat na puro pagpapalago lang ang iniisip dahil importante rin ang pag-iingat sa mga naipundar na. Kahit gaano kalaki ang kinikita, pwede pa ring maubos kapag tinamaan ng matinding pagsubok na walang sapat na paghahanda. Diyan pumapasok ang halaga ng insurance bilang panangga laban sa malalaking financial damage. Responsableng pagdedesisyon ang pagkuha ng proteksyon lalo na para sa taong may pamilya at umaasa sa kanya. Mas nagiging secure ang kinabukasan kapag may backup plan para sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi naman kailangan kumuha agad ng sobrang mahal na policy para masabing responsable ka pagdating sa financial planning. Ang mahalaga, meron kang unti-unting binubuong proteksyon habang maaga pa at kaya pang maghanda. Kapag mas bata at malusog kadalasan, mas mababa rin ang kailangang bayaran, kaya malaking advantage ang maagang pagkuha. Habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang peace of mind, lalo na kapag dumarami na ang obligasyon sa buhay. Diyan mas nauunawaan ng maraming tao kung bakit importante ang tamang paghahanda para sa future. Lumilipas ang panahon ng mabilis, kaya hindi pwedeng puro present lang ang iniisip pagdating sa usaping pinansyal. Kahit walang kasiguraduhan ng buhay, pwede namang maging mas handa sa pamamagitan ng matalinong pagplaplano. Insurance sa hindi man agad nagpapayaman, nagbibigay naman ng matibay na seguridad laban sa malalaking problema na pwedeng dumating anumang oras. Kapag protektado ang pamilya, mas nagiging magaan din ang pakiramdam habang nagpapatuloy sa araw-araw na laban ng buhay. Kaya para sa maraming financially prepared na tao, mahalagang investment ang pagkakaroon ng insurance at sapat na proteksyon. Pang-8, investment. Mabuting pangalan at kredibilidad. Napakahirap buuin ng tiwala, pero ilang maling desisyon lang pwede na agad masira ang reputasyon ng isang tao. Kapag maganda ang tingin sa iyo ng kapwa, mas madali kang pagkatiwalaan pagdating sa negosyo at trabaho. Malinis na pangalan, malaking puhunan, lalo na sa mundong umiikot sa transaksyon at relasyon sa tao. Katapatan, responsibilidad, at maayos na pakikitungo madalas ang dahilan kung bakit tumatagal ang tagumpay ng ilang personalidad. Dahil dyan maraming oportunidad ang kusang lumalapit sa taong may integridad. Habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang kredibilidad dahil mabilis kumalat ang impormasyon sa panahon ngayon, lalo na sa social media. Kapag kilala kang marunong tumupad sa usapan, mas maraming kliyente at partner ang gustong makipagtrabaho sa iyo. Hindi kailangan maging sikat para magkaroon ng malakas na reputasyon, basta marunong kang maging patas at propesyonal sa bawat transaksyon. Yung simpleng pagiging maayos kausap, malaking bagay na agad sa mundo ng negosyo at hanap buhay. Mas tumitibay ang tiwala ng tao kapag consistent ang magandang asal at tamang pagtrato mo sa kanila. Maraming individual ang nawalan ng magandang pagkakataon dahil sa maling ugali at sirang pangalan kahit gaano pa sila kagaling sa trabaho. Kakayahan kasi pwedeng matutunan, pero magandang reputasyon matagal binubuo at inaalagaan. Kapag kilala kang mapagkakatiwalaan, mas mabilis kang maire-recommend sa mas malalaking proyekto at oportunidad. Diyan nagiging mas malawak ang network at mas dumarami ang taong handang sumuporta sa mga plano mo. Unti-unting lumalakas ang posisyon ng taong may malinis na record at magandang pakikitungo sa kapwa. Pagdating sa negosyo, napakahalaga ng consistency dahil customer loyalty madalas nakabase sa tiwala at magandang experience. Kahit maganda ang produkto,
Kung pangit naman ang reputasyon, mabilis ding nawawala ang suporta ng publiko. Dahil dyan maraming matagumpay na kumpanya ang sobrang ingat pagdating sa kalidad ng serbisyo at relasyon nila sa customer. Kapag maayos ang pangalan, mas nagiging matatag ang pundasyon ng pangmatagalang tagumpay sa anumang larangan. Mas madaling lumago ang kabuhayan kapag positibo ang tingin ng tao sa iyo at sa ginagawa mo. Lumipas man ang mahabang panahon, nananatiling napakahalagang asset ang mabuting pangalan dahil hindi lahat nabibili ng pera. Mamahaling gamit pwedeng mawala, pero magandang reputasyon kayang magbukas ng oportunidad habang buhay. Kapag kilala kang may prinsipyo at marunong rumespeto, mas nagiging matibay ang relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Dahan-dahang nabubuo ang tunay na tagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala at magandang imahe sa komunidad. Kaya para sa maraming successful na Pilipino, isa sa pinakamatibay na investment ang malinis na pangalan at kredibilidad. Habang ang karamihan nabala sa paghahanap ng mabilisang yaman, may ibang tao namang tahimik na binabago ang buong direksyon ng kanilang buhay gamit ang tamang desisyon sa pera. Hindi lahat ng mukhang mahalagang investment tunay na nagpapayaman pagdating ng panahon. Kadalasan ang pinakamalalaking resulta nanggagaling sa simpleng diskarte na tuloy-tuloy at matatag kahit mabagal sa umpisa. Kapag marunong kang pumili ng tamang lalagyan ng oras, pagod at kinikita, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng mas maayos at mas panatag na kinabukasan. Maraming Pilipino ang buong buhay nagtatrabaho, pero nananatiling hirap dahil puro gastos ang inuuna kaysa pagbuo ng assets at seguridad. Samantalang ang ibang tao kahit hindi sobrang laki ng sahod, unti-unti namang umaangat dahil marunong silang magpalago ng bawat oportunidad na dumadaan sa kanilang harapan. Hindi kailangan maging mayaman agad para makapagsimula ng matalinong hakbang pagdating sa financial growth. Kahit maliit na puhunan, basta tama ang direksyon, pwedeng magdala ng malaking pagbabago paglipas ng panahon. Diyan nagsisimulang mabuo ang mas matibay na pundasyon ng mas komportableng pamumuhay. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalong nagiging mahalaga ang pagiging handa sa pabago-bagong takbo ng ekonomiya at realidad ng buhay. Pwedeng mawala ang trabaho, humina ang negosyo o magkaroon ng biglaang problema anumang oras. Pero kapag maayos ang pundasyon ng iyong investments, mas malaki ang tsansang hindi agad mabuwag ang pinaghirapan mo. Mas nagiging matatag ang isang tao kapag alam niyang may mga bagay siyang pinundar na kayang sumalo sa kanya sa panahon ng kagipitan. Hindi nasusukat ang tunay na yaman sa kapal ng pera sa pitaka, kundi sa kakayahang manatiling matatag kahit maraming pagsubok ang dumaan. Kapag maaga mong naintindihan ang halaga ng mga bagay na yan, mas malaki ang lamang mo habang tumatagal ang panahon. Darating ang araw na mararamdaman mo rin ang epekto ng bawat desisyong ginawa mo pagdating sa pera at kinabukasan. Bawat tamang galaw ngayon pwedeng maging dahilan ng mas maginhawang buhay bukas para sa iyo at sa pamilya mo. Unti-unting nababago ang takbo ng buhay kapag natututo kang mag-invest sa mga bagay na may tunay na halaga at pangmatagalang benepisyo. Dahil ang pinakamalaking pagkatalo sa usaping pinansyal, hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng tamang diskarte at paghahanda. At ang taong marunong magpalago ng maliit na oportunidad, kadalasan siyang nauunang makarating sa tagumpay.